May mga kwento na hindi basta natatapos. Kumakapit sila. Kumakapit sa isip mo, sa gabi, sa katahimikan. Matagal ko nang ginagawa ito. Kinokolekta ang mga kwento ng mga taong nagsasabing totoo ang naranasan nila. Noon wala akong pakialam. Nakikinig lang ako, nagtatala. Hanggang may narinig akong isa. Tapos isa pa. Magkaiba raw ang mga kwento. Magkaibang tao, magkaibang lugar. Pero may isang bagay na paulit-ulit bumabalik. Ito ang una. Noong 2008, na-assign ako bilang volunteer nurse sa isang liblib na barangay sa kabundukan ng Luzon. Isa itong programa ng gobyerno para dalhin ang serbisyong medikal sa mga lugar na malayo sa bayan. Hindi ito madaling puntahan. 2 oras sa bangka, tapos 4 na oras na lakad paakyat sa gitna ng makakapal na puno, madulas na daan at katahimikan. Walang signal sa bundok. Walang kuryente kundi ilang solar panel. May isang health post na gawa sa kahoy-kahoy. Sa gabi, ang liwanag lang ay mula sa gasera. Sa una nakakatakot, pero kalaunan naging parang tahanan din. Tahimik ang mga tao, mababait, matipid magsalita. Halos lahat magkakakilala. Isang hapon, habang nagtuturo ako ng basic hygiene sa mga nanay, may dumating na matandang lalaki. Payat, maitim ang balat, at mahaba ang buhok. Hawak ang sombrero sa dibdib at nakayuko habang nakatayo sa gilid ng grupo. Sino po ang nurse dito? Tanong niya, mahina ang boses. Halos hindi marinig. Ako po, sabi ko. Lumapit agad. Ano pong maitutulong ko, Lolo? May sakit po ang anak namin, sagot niya. Nilalagnat, ayaw kumain. Laging nanginginig. Baka pwede niyong tingnan. Tumingin ako sa kapitan at tumango siya. Sige, samahan mo siya, Nurse Lena, sabi nito. Kilalang pamilya naman sila rito. Kinuha ko ang medical bag ko at sumama sa matanda. Tahimik siyang maglakad. Wala siyang tanong. Wala ring pakikisalamuha. Hindi siya tumitingin sa akin pero kabisado niya ang daan. Ang bahay nila raw ay nasa dulo ng nayon. Halos patungo na sa gubat. Sa daan wala akong nakasalubong na tao. Tahimik ang paligid. Wala ni isang huni ng ibon. Hangin lang. Malamig at tuyo. Pagdating namin sa bahay, nakaramdam agad ako ng kaba. Luma ang bahay. Kalahating kawayan. Kalahating yero. May kalawang na ang bubong. Wala akong naririnig na tao sa loob. Walang alingaw-ngaw ng bata. Walang ingay ng lutuan. Walang aso. Bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Maputla. Nakatayo lang sa pintuan, parang hindi masaya na may bisita. Pero hindi siya nagsalita. Tumango lang at pumasok muli. Sinundan namin siya. Sa loob ng bahay mas madilim. Ang liwanag ay galing lang sa ilang butas sa dingding. Amoy alikabok, amoy luma. May mga laruan sa isang sulok, mga kahoy na tren, trumpo, manika. Napansin ko ang isang laruang kahon na may nakasulat na pangalan. Mia Mateo. Anong pangalan ng anak niyo? Tanong ko habang inaayos ang gamit ko. Mateo. Sagot ng matanda, halos pabulong. Dinala nila ako sa isang silid sa kanan. Doon sa isang papag nakahiga ang bata. Natatakpan ng puting kumot mula ulo hanggang paa. Bahagyang nanginginig ang katawan niya. Nakabukas ang bintana pero may lambat na kulay itim. Nilapitan ko siya. Mateo? Tawag ko. Walang sagot. Hinawakan ko ang kamay niya. Napakalamig. Mas malamig pa sa normal na lagnat. Parang yelo. Kinilabutan ako. Nagsimula akong kumuha ng thermometer. Pero hindi ako mapalagay. Parang may mali. Ang mga magulang, tahimik lang sa gilid. Hindi aligaga, hindi nag-aalala. Nakatayo lang. Nanonood. Pwede ko po bang tanggalin ang kumot? Tanong ko. Walang sagot. Tumango lang ang ina dahan-dahan. Dahan-dahan kong inangat ang kumot. At doon, napaurong ako. Wala siyang mukha. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Wala kahit anong marka ng pagkatao. Makinis na balat lang. Parang puting kahoy na nakinis. Hindi sunog.
Hindi depekto. Wala talaga. Hindi ako nakapagsalita. Tumingin ako sa magulang. Wala pa rin silang reaksyon. Nakatingin lang sila. Tumayo ako at mabilis lumabas ng bahay. Tumakbo ako pababa, pabalik sa barangay hall. Humihingal ako sa kaba. Pagdating ko doon, pinatawag ko agad ang kapitan at mga tanod. "Nakita niyo ba talaga, nurse?" Tanong ng isa habang naghahanda ng flashlight. "Oo," sagot ko. "Nakita ko, wala siyang muka. May sakit siya, kailangan nating bumalik." Agad kaming bumalik. 5 kaming umakyat sa bahagi ng gubat kung saan naroroon ang bahay. Pero pagdating namin, wala na. Abo, uling. Natupok ang buong lugar pero walang amoy ng sunog. Parang matagal nang nasunog. Walang kahit anong sign ng buhay. Sa gitna ng abo, nakita ko ang isang bagay. Ang trumpo. Yung trumpo sa loob ng bahay. Kinuha ko ito. Itim na. Sunog. Pero naroon pa rin ang ukit. Matagal nang walang bahay dito. Sabi ng kapitan, 5 taon na ang nakalipas nang masunog ang parte ng gubat na ito. Wala nang nakatira rito. Pero kanina lang, andun kami. Buhay ang bahay. May mga laruan, may tao, may bata. Sabi ko, nanginginig. Tahimik lang sila. Matagal nang tapos ang kwento ng nurse na yon. Pero hindi ito nawala sa isip ko. Lalo na ang bahay, ang laruan, ang lamig. Tinabi ko muna ang kwento hanggang sa may dumating na bago. Ibang tao, ibang taon, ibang lungsod. Wala raw connection. Pero pareho ang pangalan. Boss, Mateo. Ako si Jerry. Nag-aayos ng appliances sa mga bahay at dormitoryo. Luma na ang katawan pero kaya pa. Nasa hanap buhay na ako ng halos 20 taon. Marami na akong nadaan ng kuryente, nasunog, nakagat ng daga, pumutok na fuse, nasapok ng voltahe. Pero iba ito. Hindi mo maayos ng voltmeter. Hindi rin to pwedeng tapalan ng electrical tape. Iba yung lamig na dala nito. Hindi sa hangin galing sa ventilador. Sa kwento, noong 2014, tinawagan ako ng isang caretaker ng lumang dormitoryo sa Maynila. Estudyante raw ang karamihan ng nakatira roon. Pero may isang lumang unit sa 2nd palapag na inuupahan ng isang matandang babae. May reklamo raw, sira daw ang electric fan, ayaw umikot. Baka pwede ko raw tingnan. Saan unit na? Tanong ko. Room 3C, pero ingat lang po kayo, sir. Sabi ng caretaker sabay iwas ng tingin. Bakit? Tanong ko pabiro. Matagal na po siyang parang hindi lumalabas. Minsan nagsasalita mag-isa. Yung fan daw, kinakausap siya. Natawa ako. Baka naman sobrang init na sa kwarto. Pagdating ko sa dorm, ramdam agad ang luma. Basag-basag na ang tiles, amoy amag sa hallway. Makapal ang alikabok sa hagdan. Umakyat ako sa 2nd palapag. Habang papalapit ako sa Unit 3C, napansin kong mas malamig ang hangin. Walang electric fan sa hallway pero parang may ihip na dumarampi sa batok ko. Kumatok ako. "Repairman po, inaayos ko yung fan nyo." Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumitaw ang mukha ng matandang babae. Maputla siya, manipis ang buhok at may benda sa kanang braso. Nakatitig lang siya. Walang nangiti. Tumango lang. Sabay balik sa loob, pumasok ako. Madilim sa loob ng unit. Sarado ang mga kortina. Ang ventilador, nasa sahig, umiikot ng konti tapos hihinto. Umiikot, hihinto. Ganun lang. "Ma'am, matagal na po ba itong ganito?" Tumango lang siya. Nagagalit siya pag pinapatay ko. "Yung fan po?" Tanong ko, pilit kong hindi matawa. "Hindi. Yung boses sa loob, nakikinig siya, nagsasalita siya paggabi. Minsan, sinasabi niya ang pangalan ko." Hindi ako makaimik. Hindi ko alam kung sira lang ang ulo ng matanda o pinaglalaroan ako. Lumuhod ako at sinimulan kong buksan ang fan. Luma na ito. Siguro dekada 80s pa. Habang inaalis ko ang tornilyo, napansin kong parang may nakasabit sa likod ng motor. Pagbukas ko ng buo, may buhok. Mahaba. Itim. At may ngipin. Hindi peke. Hindi laruan.
Totoong ngipin, maliliit pantay-pantay. Para bang may ulo ng tao na napunta sa loob ng fan. Napaatras ako, tinapalan ko ng basahan ng motor. Lumapit ako sa matanda. Ma'am, kailan niyo po huling binuksan to? Hindi ko pa po nabubuksan. Binili ko yan second hand. Estate sale daw galing. Malapit sa bundok. Murang-mura kasi. Paborito ko yan. Kasi siya lang ang kausap ko. Kanino niyo po nabili? Tanong ko, kahit alam kong wala akong makukuhang matinong sagot. Hindi ko na matandaan. Pero may pangalan siyang sinasabi minsan. Baka gusto niyong marinig. Kinabukasan binalikan ko ang fan para dalhin sa shop. Sinigurado kong walang nakasunod sa akin. Sa gabi tinesting ko ang motor. Wala pa akong pinipindot, umiikot na. Walang kuryente, walang plug pero umiikot at doon ko siya naririnig. Isang boses, mahina, mahinahon, parang bata. Mateo, tumigil ako. Bakit pamilyar yun? Inulit ng fan mas malinaw. Mateo, hindi ako nakatulog nung gabing yun. Kinaumagahan binalikan ko ang dorm para sabihin sa caretaker na wag nang gamitin ang fan. Sino ho ba yung matandang babae sa 3C? Tanong ko. Tahimik siya. Tapos tumingin siya sa akin na nanlaki ang mata. Sir, wala na po siyang uupa sa 3C. Anong ibig mong sabihin? Yung matandang babae, patay na po siya 3 linggo na. Inilibing nung isang Sabado. Inatake daw habang natutulog. Nanlumo ako. Pero nakausap ko siya kahapon. Pinabuksan niya yung fan. Pumasok ako sa unit. Hindi ako pinaniwalaan. Pero pinakita ko ang fan. Pinakita ko ang buhok, ang ngipin. Dinala ko pa sa barangay hall. Walang naniniwala. Simula noon, may kakaiba na sa shop ko. Tuwing binubuksan ko ang radyo, may static. Tuwing gabi, may boses sa likod ng hangin. Hindi palaging malinaw pero palagi kong naririnig ang pangalan na yon, Mateo. Dapat mas madali kong maipaliwanag ang ikalawang kwento. Electric fan, boses, multo. Pero hindi iyon ang kinilabutan ako. Ang kinilabutan ako ay nang muli kong marinig ang pangalan, Mateo. Kaya naghanap ako at may natagpuan akong isa pa. Ako si Mang Oka. 21 taon na akong tagabantay ng isang lumang apartment building sa Maynila. 3 palapag lang ito, may 4 na unit kada palapag. Matanda na ang gusali, may tagas ang bubong, madalas sumablay ang elevator. Pero matino naman ang mga tenant, tahimik, may respeto. Hanggang sa lumipat si Marina sa Unit 306, talagang tahimik, magalang. Graphic designer daw na freelancer kaya madalas lang sa loob ng unit. Sa umpisa wala naman akong napansing kakaiba. Tahimik siya. Lagi siyang may dalang eco bag na kasalamin. Minsan naka-headphones. Typical na millennial. Pero makalipas ang 2 linggo, nagsimula siyang magreklamo. Manong, may gumagalaw po sa loob ng unit ko. Sabi niya isang gabi. Akala ko pusa lang. Pero may naririnig akong mga yabag. Pero walang tao. Saka parang may humihila ng kumot habang natutulog ako. May kasama po ba kayo sa unit? Tanong ko. Wala po. Solo lang ako. Hindi rin ako nag-iimbita ng bisita. Kinabahan ako ng kaunti. Pero baka naman stress lang siya. Madalas mangyari yan sa mga bagong lipat. Lalo na sa mga luma at tahimik na building. Patingin po ako bukas, ma'am. Sabi ko. Kinabukasan pinuntahan ko ang Unit 306. Walang halatang sira. Walang alingas-ngas. Pero may kakaibang lamig sa loob. Parang may aircon kahit wala naman. Amoy luma pero mas matapang. Parang basa na tela na hindi natuyo ng ilang buwan. Saan po kayo nakakaramdam ng presensya? Tanong ko. Diyan sa kama. Minsan sa banyo. Pero madalas sa ilalim ng kama. Napatingin ako roon. Mababa lang ang kama niya. Pero may sapat na espasyo sa ilalim. Walang anino pero parang may kung anong bigat sa paligid. Gusto niyo po bang ipacheck ko ang CCTV? Alok ko. Tumango siya. Tiningnan ko ang footage ng hallway sa labas ng Unit 306. Nakita ko si Marina. Madalas lumalabas para magtapon ng basura. Bumili ng pagkain. Pero isang gabi,
Lumabas siya nang biglang bumukas ang pinto. Sumilip siya at nagsalita. Sa walang tao. Wala sa harap niya. Pero may sinasabi siya, mukhang galit. Tapos bumalik sa loob at isinara ang pinto. Paulit-ulit itong nangyari sa ibang gabi. Sa huli, tumayo siya sa harap ng pinto, umiiyak. May hawak na papel. Kinabukasan na wala siya. Walang bakas ng samali sa pilitang pasok. Nakalak ang pinto mula sa loob. Walang basag. Wala ring sumisigaw o humingi ng tulong. Tinawag namin ang pulis. Binuksan ang pinto. Walang tao. Pero andun lahat ng gamit niya. Laptop, damit, pagkain. Parang lumusot lang siya sa hangin. May isang bagay lang na naiwan sa mesa, isang lumang diary. Nakasulat sa pahina, "He watches from the cold." Pag tumingin ka pabalik, mas lalo siyang nananatili. Sa ilalim ng kama, nakita ng mga pulis ang mga gasgas. Mga markang parang kinayod ng kuko. Mahaba, malalim, at pataas ang direksyon. Parang may sumusubok lumabas mula sa ilalim. Walang paliwanag. Sinara ang unit pansamantala. Makalipas ang 3 linggo, may bagong umupa. Isang lalaking estudyante. Tumagal lang siya ng 5 araw. Bumaba siya sa akin, namumutla. "Kuya, may naririnig akong naglalakad sa loob. May anino sa salamin. Kahapon, may nagsalita mula sa ilalim ng kama. Tinatawag ang pangalan ko. Nagpaalam siyang aalis. Hindi na siya bumalik. Mula noon, hindi na tumatagal ang kahit sino sa Unit 306. May isa pang tenant na tinangkap ang mag-live vlogging ng kanyang gabi sa unit. Wala na ring balita sa kanya. Naiwan lang ang camera, patay ang baterya. Pero sa footage, bago mamatay ang ilaw, may narinig na boses sa dulo, "Mateo." 3 kwento. 3 boses, 3 lugar. Magkakaiba. Pero parang iisa. Ang static, ang lamig, ang mga gasgas, ang bulong. At palagi ang pangalan, Mateo. Akala ko kolektor lang ako ng kwento. Pero ang totoo, hindi kailanman kanila ang mga kwentong ito. Akin sila. At bumalik na sila para sa akin. Ako si Mang Oka. 21 taon na akong tagabantay ng isang lumang apartment building sa Maynila. 3 palapag lang ito, may tiga-4 na unit kada palapag. Matanda na ang gusali, may tagas ang bubong, madalas sumablay ang elevator. Pero matino naman ang mga tenant, tahimik, may respeto. Hanggang sa lumipat si Marina sa Unit 36, talagang tahimik, magalang. Graphic designer daw na freelancer kaya madalas lang sa loob ng unit. Sa umpisa wala naman akong napansing kakaiba. Tahimik siya. Lagi siyang may dalang eco bag na kasalamin. Minsan naka-headphones. Tipikal na millennial. Pero makalipas ang 2 linggo, nagsimula siyang magreklamo. "Manong, may gumagalaw po sa loob ng unit ko," sabi niya isang gabi. Akala ko pusa lang. Pero may naririnig akong mga yabag. Pero walang tao. Saka parang may humihila ng kumot habang natutulog ako. "May kasama po ba kayo sa unit?" Tanong ko. "Wala po. Solo lang ako. Hindi rin ako nag-iimbita ng bisita." Kinabahan ako ng kaunti. Pero baka naman stress lang siya. Madalas mangyari yan sa mga bagong lipat. Lalo na sa mga luma at tahimik na building. "Patingin po ako bukas, ma'am," sabi ko. Kinabukasan pinuntahan ko ang Unit 3 at 6. Walang halatang sira. Walang alingas-ngas. Pero may kakaibang lamig sa loob. Parang may aircon kahit wala naman. Amoy luma pero mas matapang. Parang basa na tela na hindi natuyo ng ilang buwan. "Saan po kayo nakakaramdam ng presensya?" Tanong ko. "Diyan sa kama. Minsan sa banyo. Pero madalas sa ilalim ng kama." Napatingin ako roon. Mababa lang ang kama niya pero may sapat na espasyo sa ilalim. Walang anino pero parang may kung anong bigat sa paligid. "Gusto niyo po bang ipacheck ko ang CCTV?" Alok ko. Tumango siya. Tiningnan ko ang footage ng hallway sa labas ng Unit 306. Nakita ko si Marina. Madalas lumalabas para magtapon ng basura, bumili ng pagkain. Pero isang gabi, lumabas siya nang biglang bumukas ang pinto. Sumilip siya at nagsalita.
Sa wala. Walang tao. Wala sa harap niya. Pero may sinasabi siya. Mukhang galit. Tapos bumalik sa loob at isinara ang pinto. Paulit-ulit itong nangyari sa ibang gabi. Sa huli, tumayo siya sa harap ng pinto umiiyak. May hawak na papel. Kinabukasan na wala siya. Walang bakas ng sapilit ang pasok. Nakalak ang pinto mula sa loob. Walang basag. Wala ring sumisigaw o humingi ng tulong. Tinawag namin ang pulis. Binuksan ang pinto. Walang tao pero andun lahat ng gamit niya. Laptop, damit, pagkain. Parang lumusot lang siya sa hangin. May isang bagay lang na naiwan sa mesa, isang lumang diary. Nakasulat sa pahina, "He watches from the cold." Pag tumingin ka pabalik, mas lalo siyang nananatili. Sa ilalim ng kama, nakita ng mga pulis ang mga gasgas. Mga markang parang kinayod ng kuko. Mahaba, malalim, at pataas ang direksyon, parang may sumusubok lumabas mula sa ilalim. Walang paliwanag. Sinara ang unit pansamantala. Makalipas ang 3 linggo, may bagong umupa. Isang lalaking estudyante. Tumagal lang siya ng 5 araw. Bumaba siya sa akin mo namumutla. "Kuya, may naririnig akong naglalakad sa loob. May anino sa salamin. Kahapon, may nagsalita mula sa ilalim ng kama." Tinatawag ang pangalan ko. Nagpaalam siyang aalis. Hindi na siya bumalik. Mula noon, hindi na tumatagal ang kahit sino sa Unit 306. May isa pang tenant na tinangkapang mag-live vlogging ng kanyang gabi sa unit. Wala na ring balita sa kanya. Naiwan lang ang camera, patay ang baterya. Pero sa footage, bago mamatay ang ilaw, may narinig na boses sa dulo. "Mateo, kung naririnig mo to, ibig sabihin nahanap na nila ako, at kung nahanap nila ako, kayang-kaya ka rin nilang hanapin."